Aking hawakan, may ibang mahogany at yung katawag ng hawak ni Sir is antipolo. At meron pang iba, yung mga anabyong at saka tangisang bayawak. Okay, so paano nga po ba talaga yung proper na pag-handle ng pagtanim ng isang seedling? Pero naiintindihan po natin may mga ibang grupo sa likuran natin na nagsimula na po sila mag-tanim. Yun nga lang po ang problema doon. No? May program po tayo. Okay, bali nga po kanyang umaga. Ang pag-handle po sana kung nagdala po tayo ng seedling mula po doon sa entrance, sana hindi po natin dinala doon sa paghawak sa stem nila. Bawal po yun kasi meron po siyang chance na mamamatay yung seedling kasi mabigat po yung ating soil media. And then maliliit pa po yung root system niya. Kapag dinala po natin dito, baka po mapuputol yung mga root system na tumutubo sa ilalim ng seedling po na yun. Sana so hindi po natin yung ginawa. Pangalawa, kapag kung na po natin sila itatanim, make sure na may yung plastic, polyethylene bags, tatanggalin po natin yan totally, 100% po natin yan tatanggalin. Para hindi po siya makahinder ng pag-spread out ng mga root system po ng ating seedling. Tandaan din po na ang paggisi po ng ating polyethylene bag, huwag nyo pong biglayin. Dahan-dahan lang po kasi wala pong resulta ang nakukuha kapag ang ginagawa po natin ay biglaan. So lahat po ng ating gagawin, dapat po dahan-dahan. Tama po yun. Okay. Para hindi po masaktan, very good ma'am. Tama po yun. And then kapag bago niyo po babalatan pa pala, ugaliin din po na i-retain yung compactness ng ating soil media. Huwag nating hayaan na maging loose yung ating soil media po. Para dapat compact po. Ang magandang gawin po dyan ay pisil-pisilin po natin ng dahan-dahan. Hanggat sa maramdaman po natin na unti-unti na po siyang titigas. Okay, opo. Tama po yun. Kasi maging compact po siya eh. So dahan-dahan, panatilihin natin maging matigas. Katulad po ng sinasabi namin na kasama namin hindi nakasama kasi may sakit. Katulad ni Forester Goma. Sinasabi niya na basta po may butas, siguraduhin na yung ating ipapasok doon ay matigas. Para maganda po yung resulta. Correct. Para tutubo po na maayos yung ating seedling. So, para mabuo po siya talagang maganda po ang kanyang kinalabasan. Para may mabuo po. Tama po yung sinasabi. Para tutubo talaga siya. So, yun po ang proper kung nakuha po natin. Dahan-dahan lang po yung paggisi, dahan-dahan lang po natin himas-himasin. At kapag may matigas na po yung soil media, dahan-dahan natin po siya ipasok dyan sa butas. May nakaprepare na po dyan mga butas. Ang nakita nyo po yung mga naka-sticking dyan na mga kawayan. May mga tali na rin po. Signifying na yan po yung mga bubal. Papasukan natin ang mga pinatigas nating seedling. Okay, so yung mga polyethylene bags po, saan po natin nilalagay? Isasabit lang po natin sila doon sa mga sticking. Para hindi po sila kakalat. Baka marking niya. Para maging marka na rin po siya na diyan po yung nataniman. So don't worry about those waste disposal po natin. Although alam natin this is an inorganic compound waste material, don't worry po, meron pong nakakuha dyan na para mag-kolekta ng ating mga basura. Don't worry po doon. Any question po, nakakuha po lahat. So huwag niyo po sana kalimutan, dahan-dahanin, matigasin, bago ipasok. Maraming salamat po. Magsimula po tayo magtanim. Thank you. Sige, start na. Thank you, Sir Nasrullah. So again, reminder po sa ating lahat. Ayan, so reminder lang po, meron po tayo kanya-kanyang designated area kung saan tayo ay magtatanim per agency, per LGU.